Ganito po ang sabi ng Panginoon sa Juan 6, talatang 16 hanggang 21, at nang kinahapunan ay nagsilusong ang kanyang mga alagad sa dagat, at nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Nang sila nga'y makagaod na ng may 25 at 30 estadyo, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat at lumalapit sa daong, at sila'y nangahintakutan. Datapot sinabi niya sa kanila, "Ako nga, huwag kayong mga takot." Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong, at magdakay dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Purihin po ang Diyos sa kanyang sa kanyang mga salita. Dalangin ko po na ito po ay magsilbing pagpapala sa ating mga espiritual na buhay. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. Yung titulo po ng ating pangangaral ngayon ay pinamagatan po nating Jesus, the God of Nature. Jesus, the God of Nature. So sa Filipino, si Jesus ang Diyos ng kalikasan. Kamakailan lamang po, mga minamahal, kung inyo pong napapansin, sunod-sunod po ang pagdanas po natin ng tinatawag na thunderstorms. Yun po yung klase ng pag-ulan, bigla at malakas na pag-ulan na may kasama pong malalakas na kidlat at kulog. At hindi po natin maiiwasan na matakot, mga kapatid, at mabahala dahil tila katabi lamang po natin yung malalakas na kidlat na ito. In fact, kamakailan lamang po may mga nabalita na natamaan na po ng mga kidlat. Kaya minsan po, nung nagbabiyahe kami nila Marie Chris, kasama po yung aming mga anak, at tinabutan po kami ng thunderstorm sa daan, sakay-sakay po kami ng aming Pajero. Hindi po, wala kaming Pajero. Tricycle. Hindi naman po masamang mangarap, di po ba? Sakay po kami ng aming kotsikel. Biglang nagka-thunderstorm, at dahil po aware ako na tarang malapit lang talaga yung kidlat, tinabi ko muna yung aming sasakyan at nagpatila po muna kami. At baka mawalang bigla kayo ng pastor. At mas na-experience ko pa po yung lakas ng kidlat nung minsan po na kami ay nasa Nueva Ecija para po magsagawa ng 3-day expository preaching workshop. At kami po ay nasa gawing mataas na bahagi ng Nueva Ecija kasamang iDisciple Philippines team. At habang kami po ay nagtuturo, kitang-kita po namin yung malalakas na kislap ng kidlat. Nakita niyo na po ba yung kidlat na para kayong pinipicturan? Napakalalakas ng kislap. Tapos yung sabog nung yung tunog ng kulog, hindi siya parang ordinaryong kulog lang, kundi parang binobomba kami. No, si Sister Cecil po kasi taga Nueva Ecija, aware po siya dun sa sinasabi ko. Yung kidlat o yung tunog ng kulog na parang ang pagsabog ay bomba. So ganun po pala ang experience pagka sobrang lapit po namin sa kidlat. At hindi po maalis po sa akin bilang tao na matakot. Ayoko naman pong maging hipokrito sa inyo na parang mag-pretend na napakatapang. Hindi po maalis sa akin nung panahon na yun na matakot. Naisip ko, paano kaya kung tamaan kami ng kidlat? Paano kaya itong mataas na building na to tamaan bigla ng kidlat? Hindi ko kaya kami maapektuhan. Pero sa kabila po ng mga takot na akin pong nararamdaman at pangamba, hindi rin po maalis sa akin puso yung pagkamangha. Habang tinitingnan ko po yung naggagandahan at makapangyarihang kalikasan. Ang hangin na pagkalakas-lakas, ang kidlat na pagkatalim-talim, at yung ulan na napakarami na tila out of control. Pero ang mas nakakamangha po sa akin ay yung akin pong na-realize na hindi po talaga sila totally out of control. Klaro po sa akin sa liwanag ng banal na kasulatan na meron pong Diyos na nasa likod ng lahat po ng mga iyon. May Diyos na may control
sa tila hindi makontrol na kalikasan. At may higit na makapangyarihan Diyos na tila lubos na makapangyarihang sa tila lubos na makapangyarihang thunderstorm, lindol, buhawi at tsunami. Yung akin pong takot ay biglang napalitan ng pagpupuri, pagkamangha at pagsamba sa Diyos na Diyos maging ng kalikasan na minsan ni ating kinatatakutan. Mga kapatid, ganyan po yung diwa na nais kong maghari sa atin ngayon habang pinag-aaralan po natin yung mga pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoong Hesus, na gusto ko sana maghari yung diwa ng pagsamba at pagluwalhati sapagkat meron po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, makapangyarihan maging sa makapangyarihang kalikasan. Sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, mga minamahal, makikita po natin yung panglimang himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay nagkatawang tao, at least sa aklat ng Juan. Maalala po ninyo sa chapter 2, verses 1 to 11, ano po yung unang himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa Gospel of John? Ginawa po niya, tama si Sister Bay, ginawa niyang alak yung tubig sa isang kasalan sa Cana. And then pagdating po natin sa chapter 4, verses 46 to 54, mababasa po natin dyan na pinagaling ng ating Panginoong Hesus ang anak ng isang dakilang tao, may kulang tao. Pagdating po sa chapter 5, verses 1 to 18, nakakaaral lang po natin ng mga nakaraan, mababasa po natin dyan na pinagaling ng ating Panginoong Hesus ang isang taong may sakit na sa loob ng 38 taon. Then pang-apat, in chapter 6, verses 1-15, yung very recent lang nating pinag-aralan, ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda, pinakain niya ang napakaraming tao. So, ni-record, yung lalaki doon ay nasa 5,000, pero kung pag-aaralan po natin, mga kapatid, it's approximately 20 to 25,000 na katao ang pinakain ng ating Panginoong Hesus gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. And then siya po ay naglakad sa tubig, kagaya po ng ating nabasa na siyang ating pinag-aaralan ngayon in chapter 6, verses 16 to 22. At lahat po ng mga himalang ito, mga kapatid, na tinala ni Apostol Juan ay meron pong iisang layunin. At ayoko pong mawaglit niyo po yun, ma-miss po natin ang point. Again, hayaan niyo pong ipaalala ko sa inyo ang pinakalayunin kung bakit po sinulat ni Apostol Juan yung mga himalang ito. Ang sabi po sa pinakalayunin ng sulat niya in Juan o sa John chapter 20 verse 31, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sa makatuwid, isinulat po ni Apostol Juan maging yung mga himalang ito kung saan naglalakad ang ating Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig upang makilala natin ang pagka-Diyos ni Kristo, at sa ating tamang pagkakakilala sa Kanya ay magkaroon po tayo ng kaligtasan. So hinati ko lamang po ang talatang ating pinag-aaralan ngayon sa 3 bahagi, at para mas madali niyong matandaan, sinadya ko pong simulan lahat sila sa letter S. So 3 S, SSS. Na pagkakahati po ng mga talatang ito. Yung unang S, mga kapatid, ay pinamagatan ko pong the setting in verses 16 to 17. Letter A sa unang bahagi ng verse 17. The setting. Secondly is the storm in verses 17, letter B hanggang 18. And then lastly, the Savior in verses 19 to 21. The setting, the storm, and the Savior. So, aralin po natin isa-isa, mga kapatid, at dalangin ko po habang ina-unpack po natin ang mga talatang ito, maghari po sa ating puso yung pagkamangha at diwa ng pagsamba sa kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos na makapangyarihan na may kontrol maging sa nakakatakot na kaligtasan. So, unang punto po na gusto ko pong mapansin ninyo ay ang setting ng pangyayaring ito, or I simply entitled it, the setting. Pag sinabi pong setting, ito po yung tagpo, no? Nung kasaysayan po na ito. In verses 16 hanggang 17, letter A,
Mababasa po natin yung setting o tagpo ng kasaysayang ito. Ang sabi po sa verse 16, at ng kinahapunan, that is, kinahapunan matapos maghimala ang ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng pagpapakain sa napakaraming tao, gamit lamang ng 5 isda at 2 tinapay, mga tao na humigit kumulang 20 to 25,000. So, nung kinahapunan po ng pangyayari nung himalang iyon, ang sabi, ay nagsilusong ang kanyang mga alagad sa dagat. Ayon po sa record ni Mateo, sa Mateo 14:22 at ni Marcos, sa Marcos 6:45, matapos pong pakanin ng ating Panginoon Jesus ang napakaraming tao, kanya silang pinauwi sa kanilang mga tahanan. So, hindi na po yun ni-record ni John. Pero kung titingnan nyo yung mga parallel verses, ibig sabihin, same scenario, pero iba-ibang sulat o record ng mga apostol o mga sumulat ng Biblia, mapapansin nyo po ron na after pong makakain ng mga tao, pinauwi na sila ng ating Panginoong Jesus. Pero sa next na pag-aaral natin, makikita nyo hindi sila umuwi. Sumunod sila sa ating Panginoong Jesus. So pagtapos po nito, ay inutusan po niya ang kanyang mga alagad na sumakay sa bangka at pumunta po sa lugar na tinatawag na Capernaum. So mababasa po natin sa parallel verse dito sa Marcos 6:46 na hindi sumama ang Panginoong Jesus sa kanila sapagkat ang Panginoong Jesus ay piniling mag-isa upang umakyat ng bundok at siya po ay manalangin. Sabi po niya sa verse 17, at lulan sila sa isang daong at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. So hindi po kasama dyan ang ating Panginoong Jesus. Ang mga naririyan lang po mga kapatid ay ang mga alagad. So ayon po sa aking pag-aaral, yung daong o yung bangka po dito ay nasa 26.5 feet ang haba at nasa 7.5 feet ang lapat at kasyang-kasya po hanggang 15 katao. Ganun po kalaki yung bangka. So, kasyang-kasya po yung 12 alagad ng ating Panginoong Jesus po dito. So, sakay po ng daong o bangkang ito, kanila pong tinatawid ang dagat, o kung pag-aaralan po natin, mas tama pong tawaging lawa or lake, sapagkat kung titingnan po natin yung mapa, kung saan nangyari yung mga tagpong ito, yung tinatawag po na dagat ng Galilea ay napapalibutan po ng mga kalupaan. So pagka ganun po ang itsura, ang mas tawag po doon, ay tamang tawag po doon ay lawa. Kaya sa English Standard Version, lake yung ginamit. Di ko alam sa Magandang Balita Biblia, pero lawa po ang mas tama nating gamitin. Lawa, ano po? Sa Magandang Balita ang Biblia, dagat ang ginagamit yata, no? So, ayon po sa research ko, ito pong dagat o lawa po na ito ay nasa 700 feet below sea level. So napakalalim po nito mga kapatid. Ito po ay yung lawa na kanilang binabagtas upang sila po ay makarating mula sa Tiberias patungong Capernaum. So kung titingnan nyo po yung mapa, eri po yung lawa, puro lupa po ito, narito po ang Tiberias, narito po yung Capernaum. So tatawirin po nila yung dagat para po sila ay makarating sa Capernaum. So yan po yung setting ng pangyayari o tagpo ng pangyayari pong ito. So let's now move on sa pangalawa nating punto, namely yung storm or the storm o yung bagyo. So nakuha po natin yan sa verse 17 letter B hanggang verse 18. Dito po makikita natin yung napakatinding kalbaryo na pinagdaanan ng mga alagad sa gitna po ng lawa. Sabi po sa verse 17 sa dulong bahagi po noon, at madilim na nga at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Ayon po sa tala ni Mateo, sa Mateo 14:25, ito po ay nangyari noong ika-4th watch na nung gabi. Pag sinabi pong 4th watch, yan po ay nasa alas 3 hanggang alas 6 na po ng madaling araw. So hindi pa po maliwanag ng panahon yon. Madaling araw, madilim pa po. Imagine po ninyo, nasa gitna po kayo ng lawa, walang kahit anong ilaw nagmumula sa poste, sa bahay, tapos yung buwan at yung bituin na inaasahan mo sana magbibigay sa iyo ng liwanag, natatakpan po ng mga makakapal na ulap dahil bumabagyo po ng panahong ito. So may imagine niyo po kung gaano napakadilim at nakakatakot ang sitwasyon ng mga alagad noon panahon pong ito.
Doon nga lang po minsan, di ba? Di ko alam kung naranasan nyo, nag-brown out, madaling araw, no? Wala kayong nakitang halos, patay lahat ng ilaw, di nyo kasi inaasahan eh. So, ang una nyo gagawin, tsaka hanapin yung cellphone nyo para magkaroon ng flashlight. Siguro ba nakakatakot pag wala kayong makita? Imagine niyo wala na kayong makita, nasa gitna pa kayo ng dagat, tapos bumabagyo pa. Imagine niyo kung ilan doble yung takot na nararamdaman ng mga alagad ng panahon pong ito. Ang mas nakakatakot pa po dito, mga minamahal, napansin nyo sa talata, hindi pa nila kasama ang Panginoong Jesus na pwede sanang maghimala para iligtas sila kung sakali pong magkaroon ng problema. So sumabay pa po dito yung isang napakalakas na bagyo at unos. Madilim na, hindi pa nila kasama ang Panginoong Jesus, meron pa silang bagyo o unos na nararanasan. Tingnan niyo po sa verse 18. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Alam niyo po yung salitang malakas doon sa phrase na malakas na hanging humihihip. Galing po yan sa salitang Griego na megalo. No? Naririnig niyo po ba yung salitang English doon? Megalo. No? Galing po doon yung salitang English na mega. Pag sinabing mega, ito po ay great in the widest sense. Napakalakas. No, hindi lang basta yung hangin na dumadaan pagka magpapasko na, no? Nararamdaman niyo na ba yung simoy ng Pasko? Diba? Iba na yung hangin ngayon, hindi lang po yung hangin na lumahampas sa atin kung minsan. Ito po napaka-violenteng hangin. Napakalakas na hangin yung naranasan po ng mga alagad. Mayahan tulad po natin ito sa isang ipo-ipo na nagdudulot po sa dagat upang gumawa po ng napakalalaking alon na humahampas po sa kanilang munting bangka at minsan nga baka nalalamon pa po ng alon yung kanilang bangka sa sobrang lakas. Ayon po sa record ni Mateo sa Mateo 14:23, maliban po sa bagyo, yung kanila pong ruta papuntang Capernaum, kontra pa po yung hangin sa kanila. So sino po dito yung nakasakay na sa bangka? Yung mga taga Bicol, ano? Ayan, di ba? So, madaling pumunta pagka ayon yung hangin sa'yo. Pero pag kontra yung hangin sa pupuntahan mo, pahirapan, di po ba? So, imagine niyo yung mga alagad. Binabagyo na sila, tapos yung hangin, kontra pa dun sa pupuntahan nila. So, doble struggle. Kung sila po ay papunta sa Hilaga, kasi nasa gawing Hilaga yung Capernaum, yung hangin, patimog. Pabalik. So, napakahirap po ng kanilang kalalagayan. So may bagyo na nga po, kontra pa yung hangin na pinupuntahan nila. So naalala ko po mga kapatid, nung minsan nag-outing po kami kasama yung mga Logos Baliwag, sana tayo rin, minsan, nagpunta po kami ng Bataan. So napagkasunduan namin kami po ay mag-island hopping. So yung sabihin, sasakay kami ng bangka, pupunta kami sa iba't ibang mga isla. Sarap lang, Nay? Kailan kaya tayo? So, yan yung darating din po tayo dyan. Pero, sa hindi po inaasahang pangyayari, habang kami po ay nag-island hopping, panatag po yung dagat eh. Minsan po pala, Kuya Pitong, yung dagat, hindi mo masasabi, biglang aalo ng malakas. Walang warning. Pati yung mga nag-guide sa amin, nagulat, bakit nagkaganon. So, nangyari, yung bangka naming sinasakyan, parang, alam niyo yun, yung parang gumanon siya, malalaglag kaming gano'n. So, hindi kami sanay Takot na takot kami. In fact, yung mga kasama namin kabataan, nag-iiyakan na, may mga nagsusuka na. Kaming mga leader, kasi iniintindi namin yung mga bata, kulang yung best, binigay namin yung best namin sa mga bata, bahala na kaming mamatay. Pati sila lumutang, Pero nakakatakot. Imagine niyo yung ganung pakiramdam. Wala pa hong malalakas na hangin noon at hindi bumabagyo ng panahon na yun. So, natakot na kami, Nag-alala na kami sa aming buhay. Paano pa kaya yung nararanasan ng mga alagad po na ito? Binabagyo sila, napakadilim. So, hinahampas sila ng mga dambuhalang alon. At maaaring, maliban sa bagyo na nararanasan nila sa paligid, may bagyo rin sa kanilang puso. Kasi sino nagsugo sa kanila papuntang Capernaum? Yung Panginoong Jesus. Maaaring mayroong silang battle sa puso nila. Bakit kami hinayaan ng Panginoong pumunta sa Capernaum? Ganito pa lang mararanasan namin. Di po ba?
Parang nagiging kaboses ko na si sa Pulang Araw. Kakapanood ng Pulang Araw no. Pero na-imagine niyo po yung na-imagine niyo ho yung sitwasyon nila, di ba mga kapatid? Maaring maliban sa hirap, takot, litong-lito sila sa mga nangyayari. Hindi nagme-make sense sa amin yung mga nangyayari. Parang, di ba nararanasan nyo rin sa buhay nyo yan? Naglilingkod naman ako sa Panginoon. Sumusunod naman ako sa Panginoon. Bakit napakarami naming pagsubok? Bakit napakarami naming mahihirap na pinagdadaanan? Bakit nagkakasakit ako? Bakit wala kaming pera? And so on and so forth. Parang ganito din yung nararanasan ng mga alagad. Marami silang question. Hindi nagme-make sense sa kanila ang mga nangyayari. Pero may layunin po ang lahat, mga minamahal. Hindi po pinagtitripan lang ng Panginoong Hesus yung mga alagad dito. At hindi ka rin niya pinagtitripan sa mga oras na ito. Na para bagang nagpa-power trip lang siya, na gusto ka lang niyang pahirapan. May dahilan po, mga minamahal, ang nangyayari sa buhay natin. Gusto ko kayong i-encourage, mga kapatid. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, may mabuting layunin ng Diyos. Kaya mo pinagdadaanan yan. Palagi yan sa ikaluluwalhati ng Panginoon at sa iyong ikabubuti. Lalo na kung ikaw ay kanyang anak. So mabuti na lamang po, mga minamahal, hindi sila pinabayaan ni Jesus na ating pong tagapagligtas. Yan po yung makikita natin sa panghuli po nating punto na pinamagatan ko pong the Savior. Tatlo lamang po yan, the setting, the storm, and the Savior, yung atin pong tagapagligtas. Pasinin niyo po yung banggit sa verse 19. Nandun na ho tayo. Nung sila nga'y makagaod na, ang lalim ng Tagalog, no? Ang ibig sabihin lang ho niyan, makasagwan na. Nung sila yung makagaod na, nakasagwan na sila, meron na daw pong 25 o 30 estadyo. Ano naman po yun? Kung i-convert po natin yan sa milya o sa miles, nasa 3 hanggang 4 na milya po yan. Wala doon sa kanilang pinanggalingan, kakasagwan nila, nasa 3 hanggang 4 na milya na po yung kanilang nararating patungo sa Capernaum. At kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat at lumalapit sa daong at sila'y nangahintakutan o mga natakot sila. So dito po makikita natin yung pampihira at kamangha-manghang himala ng ating Panginoong Hesus. Dito po makikita natin na si Kristo ay Diyos ng kalikasan. Normally, kapag umapak po tayo sa lupa, lulubog po tayo dahil sa tinatawag na law of gravity. Hihilahin ka pababa. Hindi ka lulutang kung galakad ka sa dagat. Malulunod ka. Ngunit, makikita po natin sa talata na kayang sawatahin, kayang suwayin ng ating Panginoong Hesus maging ang tinatawag na law of gravity sapagkat siya ay Diyos ng gravity. Siya ay Diyos ng kalikasan. Kaya niyang lumakad sa tubig nang hindi siya hinihila ng gravity at hindi po siya lumulubog. At wala pong sino mang tao ang makakagawa po noon. Alam niyo po sa Biblia, tanging makakagawa po nun, walang iba kundi ang Diyos na si Yahweh. Kung titingnan niyo po sa Job, kabanatang 7, talatang 8, sinabi ni Job tungkol sa Diyos, tumutungtong sa mga alon ng dagat. Ang Diyos daw po ay tumutungtong sa alon ng mga dagat. Sa awit 29, talatang G, sa magandang balita, Biblia, si Yahweh naghahari sa mga kalaliman o kalaliman ng tubig, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Sino po ang nakakagawa noon sa Old Testament? Si Diyos, ang Diyos at si Yahweh o si Yahweh. So sa talatang ito, mga minamahal, kung titingnan nyo lang mabuti, ina-identify na yung may kakayanan na gumawa nito ay ang Panginoong Jesus. In other words, pinepresent sa atin ni Apostle John ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos na si Yahweh ng Old Testament. So mga kapatid, yung Jesus na sinasamba po natin at kinikilalang tagapagligtas ay hindi po pwedeng tao lang, hindi po siya isang propeta o promoted angel, siya po ay Diyos na si Yahweh na tinuturo ng lumang tipan. Siya po ay ikalawang persona ng kadyusan ng Trinidad na tinatawag po nating si Yahweh. Ngunit mga kapatid, maobserbahan niyo pa po sa talata
na hindi po ito napagtanto ng mga alagad. Hindi nila nakita na habang naglalakad ang Panginoong Jesus, teka si Yahweh yun ang Diyos yun o ang Panginoong Jesus yun Imbes na ma-recognize nila kung sino talaga si Jesus, ang nangyari ayon sa talata, sila po ay nangatakot sa Kanya. Natakot po ang mga alagad sa Kanya. No? Bakit po sila natakot? Maaaring tinatanong po ninyo. Hindi po binanggit ni Apostol Juan ang dahilan, pero kung babasahin niyo po ang tala ni Mateo at ni Marcos, natakot po sila mga kapatid sapagkat pinagkamalan nilang multo ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa Mateo 14:26, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay lumihanan sila na nangagsasabi, multo! At sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Na-imagine na yung itsura ng mga alagad, Hindi naman po natin sila masisisi, mga kapatid. Ikaw yung lugar sa lugar po nila. So, biruin mo, napakadilim, bumabagyo, tapos bigla-bigla, may makikita ka naglalakad sa ibabaw ng dagat. Matutuwa ka ba nun? Hindi ba matatakot ka rin? Kikilabutan ka rin? Baka nga ma-Jexikasoho pa yun. Di umano. Meron isa. Habang naglalakbay si Apostol Juan, may nakita kami. Sa linggo po kasi ngayon, mamaya may Jexikasoho na naman. So marahil, nahirapan pa silang kilalanin ng Panginoong Jesus kasi sobrang dilim, tapos umuulan pa. So maintindihan po ninyo kung bakit ganun yung kanilang naramdaman. Kaya nakita po ng Panginoong Jesus yung pangangailangan na siya ay magpakilala. Ang sabi po sa verse 20, datapos sinabi niya sa kanila, ako nga, o sa magandang balita Biblia, ako ito, huwag kayong mga takot. Hindi po tinala yung request. Kung maalala nyo yung istorya ni Mateo, na nag-request po dito si Pedro, di po ba? Na, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mo ako lumakad papalapit sa iyo. So hindi na po tinala yun ni Apostol Juan, marahil dahil wala na po nakikitang pangangailangan, dahil ang gusto lang naman pong itiin dito ni Apostol Juan ay ang pagka-Diyos ni Kristo, na siya po ay nakakalakad sa tubig. Kaya po ang susunod na po agad na pangyayari dito ay ang pagsampa ng Panginoong Jesus sa bangka o sa daong. Ang sabi po sa verse 21, huling talata na, malugod nga nilang tinanggap siya sa daong, at magdakay dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa o pinupuntahan. So hindi po ni-record ni Apostol Juan, pero ayon po kay Mateo at kay Marcos in Matthew 14 verse 32, Mark 6 verse 51, pagsakay po ng ating Panginoong Jesus, ano po yung nangyari? Tumigil po ang unos at pumayapa po bigla ang tubig. Ano po tinuturo nun sa atin, mga minamahal? Again, ito po yung nagpapakita sa atin na ang Panginoong Jesus ang may control maging sa malakas na bagyo. May higit pong makapangyarihan kaysa malakas na alon at hangin na nararanasan ng mga alagad, at iyan po ay walang iba kundi ang Diyos na si Jesus. Siya po ay Diyos na hinahangaan natin, but at the same time, siya po yung Diyos ng hinahangaan po natin, but at the same time, kinakatukutan na kalikasan. Ngunit maliban po sa paglakad sa dagat, pagpapahinto ng mga unos, meron pa pong isang himala na ginawa ang ating Panginoong Jesus na gusto ko pong mapansin po ninyo in verse 21. Ang sabi po kasi doon, pagdakay o immediately dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa o pinupuntahan. Nakita niyo po ba kung ano yung isang miracle doon? Sa akin pong pag-aaral, ang pinakamalapit po na daan mula Tiberias, kung dadaan ka sa tubig, hanggang Capernaum, ay nasa 5 hanggang 6 na milya. Ganun po yung lalakbayin ng isang taong nasa bangka papuntang Capernaum. At kung titingnan niyo po yung verse 19 muli, yung mga alagad po ay naka 25 hanggang 30 estadyo na sa paglalakbay, o nasa 3 hanggang 4 na milya na. Sa makatuwid, kailangan pa nilang maglakbay ng 1 hanggang 2 milya para makarating po sila sa Capernaum. Alam niyo po ba yung 1 hanggang 2 milya? Mula po dito sa krus na daan hanggang pong makarating kayo sa San Roque. Ganun pa po kalayo yun. Medyo malayo-layo pa kung sakay ka ng isang bangka.
So ganun pa po kalayo yung kailangan nilang sagawanin para makarating po sila sa kanilang destinasyon. Pero ang sabi po sa verse 21, pagsakay po ng ating Panginoong Hesus sa bangka, agad silang nakarating sa kanilang pinupuntahan. Nakita niyo po yon? Pagdaka, immediately, nakarating sila sa kanilang pinupuntahan sa Capernaum. Paano po nangyari yon, mga kapatid? Di niyo po ba naitatanong? Tila nag-teleport ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad upang mabilis na makarating sa kanilang pinatutunguhan. Isa pa pong himala na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Dito makikita natin na hindi kayang hanggahan ng oras o anumang sirkumstansya ang ating Panginoong Hesus. Magagawa niya kung ano man ang kanyang ibig. Magagawa niya ang kanyang ibig kahit na kontrolin pa niya ang law of nature sapagkat siya ay God over nature. Mga kapatid, ganito po kadakila ang Jesus na ating tagapagligtas. Ganito po makapangyarihan si Jesus na atin pong kinikilalang Diyos. Mga kapatid, ano po ang dapat nating maging tugon sa mga katotohanan ito? Hindi po ba, mga minamahal, deserve ng ating Panginoong Jesus ang wagas na pagsamba dahil wala pong ibang makagagawa ng kanyang mga ginagawa maliban sa Diyos? Hindi po ba deserve ng ating Panginoong Jesus na tayo po ay mamangha sa Kanya nang higit pa sa pagkamangha natin sa mga nakikita nating malalakas na kalikasan? Hindi po ba deserve ng ating Panginoong Jesus na kilalanin natin siya bilang isang Diyos sapagkat napaka-extraordinary at napaka-imposible ng kanyang mga ginagawa o ganyang ginawa sa mga talatang ating pinag-aralan ngayon. Kaya niyang kontrolin ang bagyo, kaya niyang i-defy ang gravity, kaya niyang baguhin ang oras. Mula doon sa malayo pa sila, bigla-bigla malapit na sila o nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Hindi po ba karapat-dapat din ang ating Panginoong Hesus nang buo po nating pagtitiwala sa mga oras na ito? Na gusto ko munang kausapin dito yung mga mananampalataya. Ano yung pinagdadaanan mo ngayon na sa tingin mo imposible na malutas? Na may mga ganun tayong punto sa buhay natin parang dead end na, parang ala na kaming pag-asa. No? Parang paulit-ulit na lang. Pero po ba kayo, nasa ganun po ba kayong situation? Well, kung kilala mo Panginoong Hesus, wala pong imposible. Hindi, wag mo sabihin imposible. Kasi ang Panginoon natin, ang Diyos natin, na pinagtitiwalaan, kaya niyang gumawa ng mga bagay na imposible. Kala mo, di na pwede magbago yung asawa mo. Kala mo, wala ka ng pagkukunan sa mga babayarin mo. Hintayin mo ang kilos ng Diyos. Magtutuloy ka magtiwala sa Kanya sapagkat wala pong imposible sa Panginoon natin. Karapat-dapat po siya ng buo natin pagtitiwala, mga kapatid. At kung ikaw ay naririto at hindi ka patuloy na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ibig sabihin, patuloy ka pa rin sa paggawa mo ng kasalanan, patuloy ka pa rin sa pagtitiwala sa iyong sarili para mapunta ka sa langit kaysa magtiwala ka ng lubos kay Hesus. Meron pong mas matindi pang bagyo na daranasin ka maliban sa bagyo ng buhay na dinadanas mo ngayon. At yan po ay ang bagyo ng paghatol ng Diyos. At wala pong ibang makapagliligtas sa iyo mula sa bagyong iyan maliban sa ikaw ay hayaan mo ang Panginoong Hesus ay pumasok sa daong ng iyong buhay. Kilalanin mo siya bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, na yung kanyang ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay sapat upang mahugasan ka sa lahat ng iyong karumihan. Na yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay sapat upang yung nagsisimpo yung galit at apoy ng galit ng Diyos para sa iyo ay mawala. Kilalanin mo na siya ay nabuhay muli mula sa mga patay bilang garantiya na kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya sa mga oras na ito, hindi mo na pagdadaanan yung hatol at puot ng Diyos dahil sa iyong mga kasalanan. Kung ikaw ay nagtiwala sa Kanya, sabi ng Biblia, para kang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binagyo ng malakas ng hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Kapatid, ikaw ba ay isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato? Nagtiwala ka naman lubos sa ating Panginoon at
tagapagligtas. Tayo po magsitayo at tayo po ay manalangin.